magandang buhay, mga kanoypi, mga kanugnog, mga kangipin, mga kakapwa. So panibagong video na naman ang ating pagsasamahan. Sa mga araw na to, hindi ko alam kung umaga o gabi o tanghali kayo nanonood ng aking video to. So ngayon guys, panibagong video nga, sinabi ko kanina, palit-ulit tayo. So ayan, ngayong araw na to, meron tayong pupuntahan, isang mission na gagawin natin, isang mission na makakatulong dun sa taong tutulungan natin, kay Tita Helen na nagtitinda ng gulay. So samahan niyo ako guys. Ayun guys, papunta tayo dun sa bahay ni Tita Helen na nagtitinda ng gulay, kung saan pupuntahan natin siya para samahan siya sa pinagkukuhaan niya ng gulay dun sa bukid. So medyo alam ko parang malayo-layo yun. So habang tayo naglalakad, ayan, nakikita natin yung mga kasama natin, mga nanay, mga kuya at ate, na sinamahan nila ako papuntang kay ate para samahan sa pagkuha ng gulay si ate sa bukid. Okay guys, si Tita Helen, siya yung napili natin tulungan dito sa mission na to. So si Tita Helen po ay nagtitinda ng gulay dito sa Payatas. So napili ko siya dahil napakasipag niya. Dito ako sa kanya bumibili ng mga gulay na pan-diet. So ngayon naisip ko na tulungan ko siya. So ang tulong na naisip ko ay ang pagtitinda challenge. So bukas ng umaga tayo magtitinda ng kanyang paninda. So ngayon tayo guys ay papunta sa kung saan kinukuha yung kanyang paninda para sa kinabukasan. So maghahango siya, papunta tayo ngayon sa hanguan. Kasama natin ang mga volunteer na nagre-repack tuwing Monday to Friday para sa relief operation. Ngayon kasama ko sila sa pagpunta sa bukid kung saan kinukuha ni ate yung kanyang paninda. So hala guys, ito samahan nyo kami. So hindi ko alam na kung gaano kalayo yung pinagkukunan ni tita ng gulay. So malaman natin yan guys sa paglalakad natin, sa pagsama nyo sa akin. So ito si Tita Helen, matagal ko nang nakikita at matagalan niya akong suki sa gulay. So sa kanya ako kumukuha, katulad nga sinabi ko, sa kanya ako kumukuha ng mga pan-diet ko. So napaka-healthy ng gulay, mga talbos, kangkong at talong, upo, kalabasa. So kahit bilib ako dito sa taong ito kasi alam mo yun, lahat ginagawa niya para makasurvive ng family nila. Katulad ngayon, pandemic. So lahat ng pamamaraan ni tita ginagawa para lang makasurvive. So itong mga kasama ko ito, walang kapaguran. So mamaya makikita natin, mapapagod na sila. So ayan, so si Tita Ben talaga, mamahalin yung kanyang buta. So makikilala mo talaga si Tita Ben na rich, very rich. Yan, parang itsura niya galing siyang Canada. Yan, kita mo talaga yung kanyang buta. So mamahalin. So ayan si Tita Ben, isa siya sa mga lagi kong kasama sa mga lakad. Ayan, yung may tricycle. Sana lahat may tricycle. Diba? Yan, papunta silang yan, papunta silang Sitio Bakal or Ibayo. Ayan. Ngayon, ayan, putik na talaga guys yung dinadaanan. So alam ko na yung pupuntahan namin is napakaputik. So kaya yun, ito naglalakad. Medyo malayo-layo lang guys, kaya mahaba-haba itong video nito. Pero mamaya tingnan natin kung gaano kalayo guys, kasi ako ngayon pa lang narito pa lamang ako, wala pa yata kaming 1 kilometro
napapagod na ako. Saan wala ng butiti dito? Dito magbibingit na pala sa bang buto na lang. So ayan po si Ate Dayan. Ang kanya pong mata, tingnan po natin. Focus po natin yung kanyang mata. Maganda-ganda po siya. Ang pupunta po niya ay bukid, ang putikan, pero ang kanyang outfit papuntang beach. O sige, tingnan natin. Sige. Maglawi ka sa putikan. So ito po yung kanyang nilalakad araw-araw. Imagine po. Hindi. Diyan luwan dilaw. Ito po tayo ngayon sa bakahan ni Kuya Gilbert. So, yan po si Kuya Gilbert ay napakayaman. Lahat ng nakikita ng inyong mata Ay kanya daw pag-aari. Pagdating ng mga 30 years, wala na po tayong bundok. Dahil napatag na po ng mga may mga quarry. Kaya po ang Montalban, mangyayari niyan, babaha sa Montalban pagdating ng panahon. Kasi wala ng bundok. Pinatag na. ay nakikita mo nung bayan. So 20 years, 30 years hanggang 50. Yung bundok po natin yan ay hindi na natin makikita. Dahil nagawa na pong buhangin at graba. Tayo po ng kinukuhaan po pala ni tita ng paninda niya. So halos parang ilang minuto na tayo naglalakad. So wala pa tayo dun sa lugar na kung saan siya kumukuha ng paninda ng gulay. So ito, naglalakad kami papunta pa lang. So ang layo na ng lakad namin, hingal na kami, nahirapan na kami maglakad. So ano pa kaya siya, araw-araw siyang pupunta rito para kumuha ng paninda niya. So sige guys, bibilisan na natin yung paglalakad. At sa wakas po, nakarating po kami pagkalipas ng 1 oras sa paglalakad. So narito na po kami sa hanguan ng gulay. Ito po nakikita ninyo ay gabihan. So hindi lang po kami sinama dun sa lugar kung saan kumukuha ng gulay na iba pang gulay na paninda niya kasi medyo maputik daw, malayo. So dito na lang kami naghintay. Dito na lang kami magkakatuwaan habang iniintay siya. So ayan si Tita Tonet. So madalas siyang lalagyan ng gulay. So yun, medyo makulimlim ang panahon, napaka dilim. So ito nakikita ninyong ito ay gabihan. Po yung dati po namin pinangunguha ng mangga noong mga 2009. Ayan. Oo. Akala ko manggahan talaga nila, yung pala hindi. Kung kami nakulong, kasama ko sa nakulong. So ayan po, maulan na po. So ito ang buhay namin. Kasap lang kami buhay doon sa Sarap-sarap sa kalsada maglakad. Oo. Papuntang Bilago. Papunta ko rin sa may igitan dati. Doon tayo. Saan mo sila tayo gumagod ng pangitinda ng ampalaya. ito po yung inyong ampalayahan. Ay dapat may balag-balag po yan. Ay hindi sir, gapang na yun sa lupa kasi di yan pinapabunga. Dahil dahon. Oo. Itong tagaraw dati sa pusa namin ko. Oo. Eh ngayon, since nag-anon ng ulan, Oo. napalitan na namin ang palaya. Ito po si Tita. Siya po yung aking napili na yung trabaho niya ay na maging challenge natin. So bukas tutulungan po natin sa pagtinda. So, ito po ilugan. Ha? Malunggay? May malunggay po kayo dito? Ah. So pag po summer dito kayo tatanim? Opo, maraming tanim dito. Sir. So ayan po, maulan. So ito po mga ito ay mga volunteer po ito ng PNA. So pag Lunes hanggang Biyernes po sila ay nagre-repack, nagtatakal ng bigas.
So pag ganito po walang pasok, gala-gala kami. Ayan. Sa bundok ng Tralala. Kaya Ate Sindang nanguha pa ng gabi kasi meron ako paglulutuin ng gabi. Kasi may nabalitaan ako masarap na magluto ko, no? So, ayun. Magkano yan, tita? Ano yan? Ay, no, ano na tayo? Puro na lang sige. Sige na sige. Bahagi ng ating misyon kay Tita Helen. So, sa mga susunod na video po, ang pagpapatuloy ng kwento o ng misyon ng ating pagtulong kay Tita Helen. So, maraming salamat sa mga nanood at umaasa po akong yung part 2 ng video ito, yung pinakang mission natin is aabangan ninyo. And sobrang itong aming paggagalang ito ay nakakapagod. Kaya dito, so maulan. So maraming nangyari sa araw na to. So sa mission na to ay atin ang tatapusin hanggang sa muli. Paalam! Abangan po ang part 2 ng ating video. Yun po yung mission. Bye-bye!